Kailangan kong matuto ang aking Amerika mula sa Pilipinas. Isang internasyonal na forum na dinaluhan ng mga propesor mula Amerika, Europa, Japan at Russia ang biglang huminto. Hindi dahil sa teknikal na aberya, hindi dahil sa kawalan ng kuryente, kundi dahil sa isang 70 na taong gulang na estudyanteng Amerikana na nagsabi ng isang pangungusap na nagpatahimik sa buong bulwagan. Nakaupo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw ng Moscow, hawak ang mikropono sa dalawang kamay at naglabas ng pahayag na walang sinuman ang makapaniwala na narinig niya ng tama. Mga kagalang-galang na kasapi upang makabuo ng isang mas ligtas, sibilisado at makataong lungsod, kailangan kong matuto ang aking Amerika mula sa Pilipinas. Nag-ingay ang buong bulwagan. Ngunit kaagad ding napigilan ang ingay sa kanilang mga lalamunan, ilang Amerikano pa nga ang nagkatinginan, puno ng pagkadismaya. Isang propesor na hapon ang walang malay na nagbaba ng panulat sa mesa, ang kinatawan ng Pransya ay sumimangot. At si Profesor Ivanov, ang nangungunang respetadong personalidad ng Russia, ay dahan-dahang umayos ng upo, tila gustong marinig ng malinaw ang bawat salita. Pilipinas? Isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya, isang estudyanteng Amerikana ang naglakas loob na sabihing dapat matuto ang Estados Unidos mula sa Pilipinas? Bago pa man makasagot ang sinuman, si Emma Carter, anak ng isang bilyonaryong pamilya mula Manhattan, ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay kalmado ng kakaiba. Pumunta ako sa Pilipinas at ang aking nasaksihan ay nagpaguho sa lahat ng itinuro sa akin mula pa noong bata ako tungkol sa mundo. Humigpit ang hangin. Ang MC sa likod ng entablado ay napanganga. Maraming delegado ang yumukod pasulong. Itinaas ni Emma ang kanyang mukha at direktang tiningnan ang hanay ng mga delegadong Amerikano. Sa New York, itinuturing namin ang aming sarili bilang sentro ng sibilisasyon ng sangkatauhan, ngunit pagkatapos ng 10 ng gabi, ang mga kababaihan ay hindi nangangahas maglakad ng mag-isa. Mahal ang Wi-Fi, limitado ang mobile data. Marumi at delikado ang subway at puno ng basura ang mga kalye. Huminto siya sandali at pagkatapos ay binaba ang kanyang boses. Ngunit sa Manila, bandang 2 ng umaga, nakita ko ang mga dalagitang naglalakad ng mag-isa sa kalye. May kumpiyansa, payapa at walang takot. Isang bansa na ang lungsod ay hindi natutulog ngunit hindi magulo. Nyanig ang buong bulwagan. Isang delegadong Aleman ang nagbulong, imposible. Itinaas ni Emma ang kanyang telepono. Sa Pilipinas, mula sa isang tapsilogan, sa dulo ng eskinita, sa LRT sa ilalim ng lupa, hanggang sa isang karinderya sa gilid ng kalsada, mayroong malakas, libre at walang limitasyong Wi-Fi. At ang 4G, 5G data ay napakamura na kahit ang mga estudyante ay kayang mag-livestream buong araw. Pagkatapos ng pangungusap na ito, may ilang natawa, ngunit tawa ng pagkamangha. Isang Amerikanong eksperto ang mahinang nagsabi, "Impossible." Umiling si Emma, "Hindi, iyan ang katotohanan." Hindi nagmamayabang ang Pilipinas, ngunit pinapatakbo ang bawat detalye na marami pang maunlad na bansa ang hindi nagagawa. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, binaba ang kanyang boses na tila isang huling suntok. Kung hindi pa kayo nakakapunta sa Pilipinas, hindi nyo maiintindihan kung bakit ko sinasabi ito. Ngunit pagkatapos ng 5 araw at 4 na gabi sa Metro Manila, matapang kong masasabi na ang Pilipinas ay ang bansa na kailangan matuto ng aking Amerika. Kumalat muli ang bulungan, hindi bulungan ng kawalang kasiyahan kundi bulungan ng pag-uusisa. Marami ang nagsimulang buksan ang kanilang mga laptop upang maghanap ng mga larawan ng Pilipinas. Isang Rusong reporter ang bumulong, ang kuwentong ito ay maaaring maging global trend. Tiningnan ni Emma ng diretso ang hanay ng mga hurado at inihain ang huling tanong, kaya, ano ang nasa Pilipinas na nagpabago sa pananaw ng isang estudyanteng Amerikana sa mundo at naglakas loob na tumayo sa gitna ng Moscow upang magdeklara ng ganito? Ano ang nagpabago sa isang study trip, sa isang pagkagulat na nagpabaliktad sa lahat ng aking iniisip tungkol sa Amerika? Napakagatlabi siya at yumukod. Ikukwento ko mula sa simula.
nang hindi lumalampas ng anumang detalye. Lumalim ang katahimikan sa bulwagan hanggang sa tanging tunog ng panulat na humahawak sa mesa ang naririnig. Alam ng lahat na ang kuwentong sasabihin ay malayo sa lahat ng kanilang naisip tungkol sa Pilipinas noon. Sa gitna ng Manhattan, kung saan ang mga naglalakihang gusali ay tumatakip sa tunay na kalangitan, mayroong isang pribadong paaralan na tinatawag ng mga Amerikano na lupain ng mga anak ng Diyos. Ang paaralang iyon ay tinatawag na Roosevelt Academy na matatagpuan sa tabi ng Financial District na may matatag na pader na bato, may detalyadong gawang bakal na gate at sa loob ay may mga batang ipinanganak sa mga pamilya na, sa isang simpleng pagbahing lamang, ay kayang magpabago sa stock market. Si Emma Carter ay isa sa kanila. Mula pagkabata, sanay na si Emma sa eksena kung saan tumatawag ang kanyang ama para bumili ng stock sa hating gabi. Nakaupo ang kanyang ina sa opisina, nagbabasa ng daan-daang pahina ng dokumento nang walang lukot sa damit. Sapat ang kanilang yaman upang hindi na kailanman kailangang mag-alala si Emma tungkol sa kung saan pupunta, ano ang kakainin o kung ligtas ba siya umuwi gabi. Ngunit may isang bagay na pinagkapareho ang kanyang pamilya at halos lahat ng Roosevelt Academy. Naniniwala sila na ang Amerika ang sentro ng sibilisasyon ng mundo at ang mga maliliit at malalayong bansa ay katuwang lamang na paglalarawan, Pilipinas. Sa isip ni Emma, ito ay isang malabong pangalan sa aklat ng kasaysayan ng mundo noong ika-8 baitang. Mga itim at puting pahina, mga larawan ng digmaan, mga linya ng teksto, isang maliit na bansa sa Asya na hindi naiiba sa isang lumang larawan na wala nang kinalaman sa kanyang modernong buhay. Ngunit sa simula ng taon ng pag-aaral, sa pulong ng mga guro, si Ginoong Michael, isang guro ng kasaysayan na may 20 taong karanasan, ay tumayo upang magmungkahi. Dapat nating gawin ang field trip ngayong taon sa Pilipinas. Natahimik ang buong silid pulungan. Ilang guro ang nagkatinginan, isang batang guro ang yumuko at nagtanong, Pilipinas? Ang ibig niyo bang sabihin ay Pilipinas? Yung Pilipinas? Ngumiti si Ginoong Michael. Tama, Metro Manila. Isang alon ng bulungan ang sumulpot. Sa kasunod na pulong ng magulang, mas lumakas ang kapaligiran. Si Ginang Catherine Carter, ina ni Emma, ang unang nagsalita. Sigurado ba kayo na ligtas ang Pilipinas para sa aking anak? Isang bansa na mayroon pang maraming kawalang katatagan, hindi maunlad na infrastruktura, akma ba ito para sa mga estudyante ng Roosevelt Academy? Idinagdag ng isa pang magulang, ayaw naming mapunta ang aming mga anak sa malayo at liblib na lugar para lamang maranasan ang kakulangan. Ilang tao ang sumang-ayon, patuloy na tumatango. Nakaupo si Emma sa tabi ng kanyang ina, hawak ang laptop, nakatingin kay Ginoong Michael. Nanatili ang kanyang pasensyosong ngiti. Mga kagalang-galang, dinala ko ang aking mga estudyante sa mahigit 40 bansa, direkta kong sasabihin. Ang Pilipinas ngayon ay lubos na naiiba sa inyong iniisip. Pinili ko ang Pilipinas dahil karapat-dapat kayong makakita ng isang urbanong modelo na mabilis na umuunlad hanggang sa ikinagulat ng buong mundo. Medyo napakunot ang noo ni Emma. Bihira lang magsalita si Ginoong Michael ng mga salitang may ganitong bigat. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Ginang Catherine. Ginoong Michael, 17 pa lang ang aking anak. Hindi ko siya pwedeng hayaang pumunta sa isang lugar kung saan kailangan niyang mag-alala kapag lumabas sa gabi. At ang Pilipinas, sa totoo lang, ligtas ba talaga? Sibilisado ba talaga gaya ng kailangan namin? Ang buong silid ay tila nagkaisa sa tanong na iyon. Kalmadong sumagot si Ginoong Michael. Ako ang responsable sa kaligtasan ng mga estudyante. At matapang kong masisiguro na magugulat kayo sa antas ng kaligtasan sa Pilipinas. Ang bawat karanasan ng mga estudyante ay maingat na inayos. Pupunta ako para magmasid, para matuto, at para palawakin ang inyong pananaw tulad ng pagpapalawak ng Pilipinas sa pananaw ng buong mundo nitong mga nakaraang taon. Noon, nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Emma. Mula pagkabata, hindi pa siya nakarinig ng sinuman sa paaralan na nagpupuri sa isang umuunlad na bansa sa ganoong paraan. Lalo pa siyang hindi pa nakakita kay Ginoong Michael na ipagtanggol ang isang destinasyon ng ganoon katindi. Nang umuwi sila sa hapagkainan, nagpatuloy ang kanyang ina, hindi mo kailangang pumunta sa Pilipinas kung ayaw mo.
Sa Japan, sa Europa, sa Australia ay mas panatag ako. Ngunit sa Pilipinas, wala kang matututunan. Umupo si Emma at tiningnan ang mga ilaw ng Manhattan na sumasalamin mula sa bintana. Ma, kung sinabi ni Ginoong Michael na sulit puntahan, gusto kong subukan. Tiningnan ni Ginang Catherine ang kanyang anak nang matagal at pagkatapos ay bumuntong hininga. Sige, ngunit sa tingin ko, delikado pa rin ang desisyong iyan. Hindi na nagsalita si Emma, ngunit sa kanyang puso ay nagsimula ng sumiklab ang isang kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan. Pag-uusisa. Pag-uusisa kung ang Pilipinas ba ay totoo nga tulad ng sa mga aklat ng kasaysayan. Pag-uusisa kung ano ang nagpaniniwala kay Ginoong Michael ng ganoon katindi. Pag-uusisa kung ano ang mayroon sa malayong bansang iyon na nagpababang-ayan sa mga magulang ng Roosevelt tulad ng isang maliit na paglilitis. Nang gabing iyon, binuksan ni Emma ang Google at inilagay ang dalawang salita, Pilipinas. Ang mga lumabas na larawan ay ganap na naiiba sa luma at kupas na aklat ng kasaysayan noong siya ay 10 taong gulang. Mga nagliliwanag na gusali, mga modernong tulay, mga kabataang cafe, mga tao sa mga kalye na may magagandang kasuotan, mga abalang lungsod na halos hindi natutulog. Bahagya siyang napakunot-no. Kakaiba. Bakit ang aking ina, at marami pa rin ang nag-iisip na ito ay isang atrasadong bansa? Hindi niya alam na pagkalipas ng ilang araw, masaksihan niya mismo at ang pagkagulat na iyon ay sapat upang baguhin ang buong pananaw ni Emma sa mundo. Upang tumayo siya sa gitna ng Moscow na nababalutan ng nyebe at sabihin, dapat matuto ang Amerika mula sa Pilipinas. Lumabag ang eroplano mula New York sa Ninoy Aquino International Airport nang balutin na ng dilim ang kalangitan. Bumaba si Emma Carter sa hagdanan ng eroplano na may pakiramdam ng pagod at pananabik. Sa kanyang isip ay puno pa rin ng mga babala na madalas ibinabahagi ng maraming Amerikano tungkol sa mga kakaibang bansa. Ngunit pagkapasok pa lamang sa terminal, kaagad na natigilan si Emma. Nagliliwanag ang paliparan, na tila tanghaling tapat. Bukas ang lahat ng counter. Ang mga empleyado ay nasa kanilang posisyon. Ang mga mukha ay magiliw, walang bakas ng pagod sa gabi. Ang pinakakinagulat ni Emma ay ang sahig na malinis na halos sumasalamin sa ilaw sa itaas, sa paliparan sa kanilang bansa. Habang papalalim ang gabi, ay lalong nagkakalat. Ngunit dito, wala siyang nakitang ni isang bakas ng dumi. Isang grupo ng mga kaibigan sa likod ni Emma ang mahinang nagsabi, "Sir, ang paliparan sa Amerika sa ganitong oras ay hindi man lang kamukha nito." Ngumiti lang si Ginoong Michael. Alam niya na ang unang culture shock ay darating, tulad ng kanyang hula. Nang dumaan sila sa banyo, nakita ni Emma ang isang eksena na nagpapatigil sa kanya ng isang segundo. Isang babaeng naglilinis ang nakatayo sa pasukan, yumuyukod at bumabati sa bawat dumadaan. Ang loob ay maliwanag, malinis, at bahagyang mabango. Sa New York, ang mga banyo sa paliparan sa gabi ay madalas na lugar na gustong iwasan ng mga tao, ngunit dito ay nagbigay ito kay Emma ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Pagdating sa immigration area, inakala ni Emma na matagal silang maghihintay dahil sa dami nila. Ngunit ang lahat ay naging maayos na walang sinuman ang nakapagreklamo. Malinaw magsalita ng Ingles ang mga empleyado, ipinapaliwanag ang bawat hakbang, at ang mga automated control gate ay mabilis at tumpak na gumagana. Ang sinumang estudyante na nalilito ay kaagad na ginagabayan. Sa mas maikling oras kaysa sa isang kanta, natapos ng buong grupo ang proseso, lumaki ang mga mata ni Emma. Sa Amerika, minsan ay tumatagal ito ng 1 oras. Ang pagkuha ng bagahe ay hindi rin inaasahang madali. Isang malaking screen ang malinaw na nagpapakita kung saang conveyor belt papunta ang mga bagahe ng flight. Tiningnan ni Emma ang orasan at pagkatapos ay ang screen. Ang tinatayang oras ay ganap na tugma. At nang lumitaw ang maleta ayon sa abiso, napangiti lang siya sa pagkamangha. Paglabas sa lugar ng pickup, napagtanto ni Emma ang isang bagay na hindi niya pa naglakas loob na isipin. Ang Maynila, malapit ng mag-umaga, ay maliwanag pa rin, abala ngunit hindi magulo, walang ingay, walang siksikan. Ang lahat ay tumatakbo ng maayos tulad ng isang agos. Sa tapat ng bangketa, nakita ni Emma ang 2 dalagita na naglalakad ng payapa. Ang isa ay nakikinig sa earphone habang umiinom, ang mukha ay lubhang komportable.
Ang isa pa ay nakatayo sa harap ng isang convenience store, hawak ang isang bag ng pagkain, may payapang anyo, walang nagpakita ng takot, hindi rin tumitingin sa paligid, tila natatakot na may sumusunod. Mahinang lumunok si Emma. "Sir, naglalakad sila mag-isa sa ganitong oras?" Ngumiti si Ginoong Michael. "Sa Pilipinas? Normal yan." Ang sagot na iyon ay umalingamngaw sa pandinig ni Emma bilang isang katotohanang mahirap paniwalaan. Sa loob ng sasakyan, tiningnan ni Emma ang lungsod sa labas ng bintana. Ang mga kalsada ay maliwanag pa rin. Ang mga matataas na gusali ay sumasalamin ng ilaw sa kalsada. Malinis ang kalsada, walang nagliliparang basura, walang siksikan na tulad ng nakikita niya sa kanilang bayan. Nang umandar ang bus, binuksan ni Emma ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe. Ang screen ay nagpakita na may Wi-Fi. Hindi lang mayroon kundi napakabilis din at walang limitasyon sa oras. Mahinang sabi ni Lani, ang tour guide, "Sa Pilipinas, halos lahat ng lugar ay may Wi-Fi at napakamura rin ng mobile data." Halos matawa si Emma sa pagkapahiya sa sariling Amerika. Sa kanilang bansa, kung gustong gumamit ng Wi-Fi, ay kailangan pang bumili o humingi ng password at ang data ay napakamahal. Ngunit dito, sa loob ng bus, malapit ng mag-umaga, may internet siya na tila nasa kanyang sala. Nang dumaan ang bus sa mga pangunahing kalsada, idinikit ni Emma ang mukha sa bintana. Ang lungsod na ito ay hindi tahimik sa kahulugan ng pagpatay ng ilaw at pagtulog, ngunit ito ay payapa sa ibang paraan. Hindi magulo, hindi delikado, walang pakiramdam ng banta. Isang lungsod na maliwanag buong gabi ngunit ligtas pa rin para sa mga kababaihan, isang kakaibang bansa na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kapayapaan. Sumandal si Emma sa upuan at biglang bumulwak sa kanyang puso ang isang pakiramdam na mahirap tukuyin. Hindi niya alam na ang unang gabing iyon ay simula pa lamang ng sunod-sunod na pagkagulat na pagkalipas ng ilang araw ay magpapatingin kay Emma sa Amerika sa ibang paraan. Nagising si Emma nang bahagya pa lang sumisikat ang araw sa labas ng bintana. Idinilat niya ang kanyang mga mata ngunit hindi pa rin makapaniwala na siya ay nasa isang bansa na kalahati ng mundo ang layo mula sa kanyang tahanan. Ang kakaiba ngunit komportableng pakiramdam ay nagtulak kay Emma na lumabas upang tingnan kung paano gumigising ang lungsod. Sa pasilyo ng hotel, may naririnig na bulungan. Ilang kaibigan mula sa grupo ang nagrereklamo ng gutom. Ang jetlag ay nagpapalito sa lahat ngunit nagbibigay din ng pananabik. Lumabas si Ginoong Michael at ngumiti nang makita ang mga... Tinanong niya ang receptionist kung mayroong anumang kainan na bukas ng maaga dahil napakaaga pa. Ang receptionist, na may katangi-tanging magiliw ng ngiti na sinisimulan ng masanay si Emma, ay kaagad na nagsabi na sa tabi lang ng eskinita ay mayroong isang tradisyonal na tapsilogan na bukas mula pa ng madaling araw. Hindi makapaniwala si Emma. Sa New York, ang paghahanap ng lugar na bukas bago sumikat ang araw ay halos imposible maliban sa ilang food cart na nagtitinda ng hotdog at hindi naman masyadong malyangnis. Ngunit dito, may mainit na tapsilog na naghihintay na kahit inaantok pa ang langit. Magkasama ang grupo na naglakad sa maliit na eskinita. Ang hangin sa umaga ay bahagyang malamig ngunit abala na ang mga kalye. Mayroong mga nag-jogging, mayroong mga nakasuot ng pang-opisina na mabilis na lumalakad sa kanto. Mayroong matandang babae na naglalakad kasama ang kanyang aso, hawak ang isang maliit na bag upang linisin ang dumi ng alaga. Ang lungsod ay gumagana ng natural, hindi magulo, ngunit hindi rin tahimik tulad ng nakasanayan ni Emma. Bukas ang pinto ng tapsilogan at bumubuhos ang mainit at mabangong singaw. Pumasok si Emma, mahinang napabulong sa gulat. Maliit ngunit malinis ang kainan. Maayos ang mga mesa at upuan. Mayroon ng ilang customer na nakaupo. Ang isa ay nagbabasa ng dyaryo. Ang isa ay nagtatrabaho sa laptop. Ang isa naman ay payapang nag-aalmusal. Tila ito ay isang pamilyar na ritual sa bawat araw. Nakita ng may-ari ang grupo ng mga dayuhan at masayang bumati. Bagamat hindi perpekto ang kanyang Ingles, ang bawat galaw ay mainit. Nang sabihin ni Emma na hindi siya kumakain ng maanghang, tumango siya at ngumiti ng magiliw. Aayusin ko ang bahaging iyan para sa iyo, anak. Pagkalipas ng ilang minuto, inilagay ang isang nagbubuhos na tapsilog sa harap ni Emma.
Ang amoy ng nilutong tapa, sinangag at itlog ay nagpatulog kay Emma upang sarahan ang kanyang mga mata at lubos na namnamin. Kinuha niya ang malambot na tapa. Ang unang kagat ay nagpainit sa kanyang mukha, ngunit ang tamis at lasa ay halos magpatili sa kanya. Masarap ng hindi inaasahan, hindi katulad ng anumang pagkain na natikman ni Emma sa Amerika. Hindi ang taba ng pagkain sa Europa, hindi rin ang alat ng fast food. Ito ay isang lasa na nagpapagusto sa tao na umupo ng matagal, kumain ng dahan-dahan upang maramdaman. Nang kalahati na lang ang laman ng kanyang plato, tiningnan ni Emma ang menu. Lahat ng presyo ay nakasulat sa Filipino, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Lani. Halos masakal si Emma. Kung susukatin sa dolyar ng Amerika, ang almusal na ito ay isang napakaliit na bahagi lamang ng presyo ng isang simpleng pagkain sa Manhattan. Hindi lang mura kundi masarap, malinis, at magiliw na hindi makahanap ng puna si Emma. Paglabas ng Tapsilogan, nagsimula ng kumalat ang sikat ng umaga sa kalsada. Nagpatuloy ang grupo ng mga estudyante sa isang kalapit na convenience store upang bumili ng inumin. Pumasok si Emma at muling nakaramdam ng pagkagulat. Malinis, maliwanag at kumpleto ang tindahan. Mula sa fast food, pampaganda, office supplies, hanggang sa maliliit at magagandang gamit na sa New York, ay kailangan niyang puntahan ang 3 o 4 na iba't ibang tindahan para makita. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang mini supermarket. Ang nagpatigil kay Emma ay ang karatula na nakasabit sa tabi ng counter, libreng Wi-Fi. Idinagdag ni Lani, mahina ang boses. Sa Pilipinas, may Wi-Fi sa halos lahat ng lugar. Sa kainan, paaralan, coffee shop, parke, LRT, MRT, saan man ay mayroon at napakalakas. Ngumiti si Emma nang hindi maitago ang inggit. Sa Amerika, ang pampublikong Wi-Fi ay kung minsan ay mayroon, kung minsan ay wala, at ang mobile data ay napakamahal. Ngunit dito, sa isang maliit na tindahan lamang ay may mabilis na Wi-Fi na parang hangin nang hindi kailangan magrehistro o may limitasyon sa oras. Tumayo siya sa gitna ng tindahan. Tinitingnan ang bawat hanay ng mga paninda na maayos na nakaayos, naririnig ang mahinahong pagbati ng mga empleyado sa mga customer at nararamdaman ang kapayapaan sa labas ng salamin ng bintana. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa kanyang puso. Isang abalang lungsod na gising buong gabi, ngunit nagbibigay ng ganoong kapayapaan sa mga tao. Lumabas si Emma sa bangketa. Dahan-dahang hinipan ng hangin sa umaga ang kanyang buhok, huminga siya ng malalim, malinaw na nararamdaman ang pagkakaiba. Sa Pilipinas, ang buhay ay tila hindi lang pagpapatakbo, ito ay pagmamalasakit, kalinisan, seguridad at isang kumpletong karanasan. Hindi alam ni Emma na ang unang umagang ito ay maliit na bahagi lamang ng sunod-sunod na araw na ganap na magpapabago sa kanyang pananaw sa bansang ito. Pagkatapos ng almusal na puno ng pagtataka, bumalik ang buong grupo sa hotel upang maghanda para sa susunod na schedule. Tumayo si Emma sa harap ng salamin, inayos ang kanyang buhok at bumaba sa lobby. Pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang ganap na kakaibang mundo, kung saan ang lahat ay maayos at magiliw sa isang mahirap paniwalaang paraan. Mahinang pumalakpak si Ginoong Michael, puno ng sigla. Ngayong umaga ay pupunta tayo sa parke sa tabi ng ilog at upang mapanatili ang diwa ng pagtuklas, sasakay tayo sa LRT, MRT ng lungsod. Kaagad na nag-ingay ang grupo ng mga estudyanteng Amerikano at sa mga mata ni Emma ay lumitaw ang pag-aalangan. Sa New York, ang subway ay isang lugar na palagi niyang iniiwasan. Sa sandaling bumaba ka sa ilalim ng lupa, ang pakiramdam ng kawalang katiyakan ay dumidikit sa bawat hakbang. Ngunit nagpasya na ang guro at ayaw din ni Emma na palampasin ang anumang karanasan sa Pilipinas, kaya tahimik siyang sumunod sa grupo. Nang papalapit ang grupo sa pasukan ng istasyon ng metro, natigilan si Emma, ang lahat ay tila mas maliwanag kaysa sa kanyang inaakala. Sa loob ng istasyon ay isang espasyo na napakalinis na kailangan pang tingnan ni Emma sa lahat ng sulok. Ang sahig ay makintab, ang mga dingding ay walang bakas ng dumi. Walang kakaibang amoy, walang sulok na kahawig ng luma at maruming subway na nakasanayan niya. Isang kaibigan mula sa grupo ang bumulong. Naku, parang maliit na paliparan. Tumango si Emma, hindi niya maitatanggi. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa air conditioning system
ay nagparamdam ng kaginhawaan sa espasyo. Maayos na nakasabit ang mga signage. Ang LED screen ay nagpapakita ng oras ng pagdating ng tren bawat minuto at segundo. Ang eksena ng mga taong nakapila ng maayos sa harap ng pinto ng tren ay nagpalito kay Emma. Hindi sila nagsisiksikan, hindi sila lumalakad pasulong bago bumaba ang mga pasahero. Ang bawat isa ay nagpapanatili ng tamang distansya, maayos na parang isang ugali na nakaukit na sa buhay. Lumingon si Emma kay Lani, mahina ang boses. Dito ba, palaging nakapila ang mga tao ng ganito? Ngumiti si Lani. Sa Pilipinas, malaki ang respeto ng mga tao sa isa't isa. Kung may magkamali ng pila ng bahagya, ayos agad iyon. Umalis ang tunog ng anunsyo, dahan-dahang pumasok ang tren sa istasyon. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Emma ang loob at halos napatahimik ng isang segundo. Maliwanag ang tren, malinis, maayos ang mga upuan, walang graffiti, walang basura, walang mabigat na pakiramdam tulad ng mga lumang tren sa New York. Makintab ang mga hawakan na tila bagong punas, sapat ang lamig ng aircon, mas komportable pa kaysa sa ilang restaurant sa kanilang bansa. Pumasok si Emma, umupo. Inilagay ang kanyang kamay sa metal na hawakan at nagulat nang makitang ito ay malamig at malinis na parang bago. Naisip niya, kung ang tren na ito ay tatakbo sa New York, sigurado akong sa loob lamang ng ilang araw ay mapupuno na ito ng graffiti at basura. Nagsimulang umalis ang tren sa istasyon. Napakakinis na hindi naramdaman ni Emma ang pagkatakot na nararamdaman niya kapag sumasakay sa subway sa kanilang bayan. Walang tunog ng pagkalamutsa, walang tunog ng pagbangga ng metal, tanging mahinang tunog lamang na parang hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, kinuha ni Emma ang kanyang telepono. Balak niyang tingnan ang oras, ngunit nang buksan niya ang screen ay bigla siyang nagulat sa tunog ng pagring. May wifi sa LRT, MRT sa ilalim ng lupa. Lumingon si Emma, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Malakas ang wifi at mabilis. Hindi kailangan ng password, hindi kailangan mag-login, walang limitasyon sa oras. Yumuko si Lani at sinabi ng mahina, sanay na po kami sa Pilipinas. Ang LRT, MRT na walang wifi, iyon ang kakaiba. Ngumiti si Emma, isang ngiting puno ng pagkamangha at inggit. Sa New York, sa sandaling bumaba ka sa ilalim ng lupa, nawawalan na ng signal ang telepono, ano pa kaya ang libreng wifi? Nang huminto ang tren sa istasyon sa tabi ng ilog, lumabas ang grupo sa lupa. Sa harap ni Emma ay ang malawak at magandang Pasig River na nagpatigagal sa kanya. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng tubig, kumikinang. Sa magkabilang gilid ay may luntiang parke, ang mga tao ay nag-eehersisyo, nagjo-jogging, nagbibisikleta, napakalinis ng hangin na gustong langhapin ni Emma nang walang tigil. Nakita niya ang mga pampublikong kagamitan sa pag-ehersisyo na nakalagay sa lahat ng dako. Mahusay itong ginagamit ng mga matatanda, masaya ang lahat, malusog ang lahat. Isang kaibigan mula sa grupo ang nag-aalangan na lumapit sa isang matandang lalaki na nag-ehersisyo. Bagamat may hadlang sa wika, masigasig pa rin si Lolo na itinuro kung paano gamitin ang makina, ngumiti ng magiliw na parang isang lolo sa bahay. Tumayo si Emma at tiningnan, lumambot ang kanyang puso, isang kakaibang bansa ngunit di inaasahang mainit. Malinis ang mga bangko, malawak ang parke ngunit walang basura. Ang bawat isa ay kusang loob na naglilinis ng kanilang bahagi, walang nagtatapon ng kalat, walang gumagawa ng ingay. Hindi napigilan ni Emma na sabihin kay Ginoong Michael, Sir, naiintindihan ko na kung bakit napamahal ang Pilipinas sa maraming tao. Tiningnan ni Ginoong Michael si Emma, mainit ang mga mata at mas magugulat ka pa. Tiningnan ni Emma ang dahan-dahang agos ng tubig, may kakaibang pakiramdam na bumangon sa kanyang puso. Payapa, napakapayapa. Isang kapayapaan na hindi pa niya natagpuan sa gitna ng kanyang sariling lungsod. Pagkatapos umalis sa parke sa tabi ng ilog, sumakay ang grupo sa bus upang bumalik sa sentro ng lungsod. Inakala ni Emma na marahil ang susunod na destinasyon ay isang shopping center, ngunit si Ginoong Michael ay nagpakita ng isang misteryosong ngiti. Gusto kong dalhin kayo sa isang napaka-espesyal na lugar. Isang lugar na sa tingin ko, kapag umuwi kayo sa Amerika ay madalas ninyong babanggitin. Nagkatinginan si Emma at ang kanyang mga kaibigan, puno ng pag-uusisa. Huminto ang bus,
sa harap ng isang malaking mall. Pagkapasok sa loob, kaagad na nalunod ang buong grupo sa isang moderno, maliwanag at malawak na espasyo. Ngunit ito ay simula pa lamang. Dinala sila ng guro sa isang maliit na kalsada, kung saan walang busina ng sasakyan, walang maingay na pagbebenta. Tanging hanay ng luntiang puno ng sampalok, malambot na lilim, at mga tindahan ng libro na magkasunod tulad ng isang batis ng kaalaman. Napahinto si Emma, halos nakalimutan niyang huminga. Isang kalsada na nakatuon sa mga libro, hindi isang bookstore. Hindi isang maliit na stall kundi isang buong kultural na espasyo na idinisenyo para ang mga tao ay magtuon lamang sa pagbabasa, pagtingin at pagtangkilik ng kaalaman. Ang mga karatula na gawa sa kahoy ay maganda at pinino. Ang mga istante ng libro ay maayos na nakalagay. Ang mahinang tunog ng paglipat ng pahina ay parang hangin. Ang sikat ng araw ay sumasala sa mga dahon ng puno na tumatama sa bawat libro. Lumilikha ng isang tanawin na akala ni Emma ay sa pelikula lang niya makikita. Ang mga kasama niya sa grupo ay tumayo rin ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsimulang maglabas ng mga paghanga na hindi maitago. Naku, ang lugar na ito ay parang isang museo. Binuksan ni Emma ang kanyang mga mata, tinitingnan ang bawat sulok. Ang mga Pilipino sa lahat ng edad ay nagbabasa ng libro sa isang kaaya-ayang katahimikan. Isang dalagang nakasuot ng pang-opisina ang nakaupo sa bangko, hawak ang isang libro sa kanyang lunch break. Isang bata ang nakaupo sa ilalim ng puno, abalang nagbabasa ng comics. Isang mag-asawang may edad ang magkasamang nakaupo sa bangko. Bawat isa ay may hawak na libro, paminsan-minsan ay nagtitinginan at nagpapalitan ng ngiti. Biglang tanong ni Emma, hindi ba sila nagkakape sa kanilang lunch break? Mahinahong sumagot si Lani, mayroon din, ngunit marami ang gustong magbasa ng libro kaya dumadaan sila dito. Sinusuportahan ng lungsod ang kultura ng pagbabasa kaya pinapanatili nilang malinis at napakapayapa ang espasyo na ito. Nakinig si Emma na tila naririnig niya ang isang kwento mula sa Europa. Isang kultura na nagpapahalaga sa kaalaman na itinalaga ang isang buong kalye para sa mga libro. Isang lugar kung saan ang mga kabataan ay nagbabasa pa rin, ang mga matatanda ay nagbabasa pa rin. Ang lahat ay itinuturing ang pagbabasa bilang natural na bagay tulad ng pagkain. Naalala niya ang tanawin sa kanilang bansa. Sa New York, mas marami ang nagbabasa ng balita sa telepono kaysa sa libro. Ang lunch break ay karaniwang mabilisang pagkain ng salad, pag-inom ng kape, at pagtingin sa social media. Ngunit dito, sa gitna ng pinakamalaking urban center ng Pilipinas, nakasaksi si Emma ng isang bagay na hindi pa niya nakita sa Amerika. Ang mga tao ay payapang naglalaan ng oras upang alagaan ang kanilang kaluluwa. Lumapit si Emma sa isang istante ng libro tungkol sa Pilipinas. May mga aklat tungkol sa kasaysayan, may mga nagpapakilala ng tanawin, may mga nagkukuwento tungkol sa kultura ng iba't ibang rehiyon. Sinubukan niyang buklatin ang ilang pahina. Ang bawat pahina ay puno ng magagandang larawan, malinaw na teksto at maingat na inayos. Isang batang babae mula sa grupo ang nagtili. Tingnan mo, Emma, may version din sa Ingles ang mga libro ng Pilipinas. Kinuha ni Emma ang isang aklat at ngumiti. Madaling intindihin ang nilalaman at maganda ang pagkakadisenyo. Bigla niyang naramdaman ng malinaw ang paggalang sa kaalaman na ibinibigay ng mga Pilipino sa mga bagay na sa kanila. Tumayo si Ginoong Michael sa gitna ng Book Street, maliwanag ang mga mata. Nakikita ninyo? Ang isang bansa na may malakas na kultura ng pagbabasa ay isang bansa na marunong lumakad sa pamamagitan ng karunungan. Iyan ang dahilan kung bakit napakabilis umunlad ng Pilipinas. Nakinig si Emma at naramdaman ang paglambot ng kanyang puso sa damdamin. Kaya pala ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasa mga matataas na gusali o sa mga kalsada na maliwanag buong gabi, kundi nasa mga pahina rin ng libro na bukas sa lahat ng dako na tulad nito. Isang kaibigan mula sa grupo ang mahinang nagsabi, marahil naiintindihan ko na kung bakit napakabilis umunlad ng Pilipinas, hindi sila tumitigil sa pag-aaral, hindi sila tumitigil sa pagbabasa, hindi sila tumitigil sa paghahanap ng bagong bagay. Lumingon si Emma at tiningnan ang mga taong nagbubuklat ng libro.
Hindi sila nagmamadali, hindi sila nagmamadali. Ang kalye na ito ay parang isang hiwa ng Pilipinas kung saan mas iginagalang ang kaalaman kaysa sa ingay ng buhay. Mahina siyang nagsabi sa kanyang sarili, ang lugar na ito ay talagang mas maganda kaysa sa inaakala ko. Hindi lang ako ginulat ng Pilipinas, ginawa rin akong humanga ng Pilipinas. Hindi alam ni Emma na pagkatapos ng Book Street na ito ay marami pang naghihintay sa kanya. Mga bagay na magpapatanong sa kanya ng malaki tungkol sa bansang kanyang tinitirhan. Nang gabing iyon, pagtapak pa lang ni Emma sa Ayala Avenue, kaagad siyang nagulantang. Hindi ito pagkagulat dahil sa takot o sa sobrang dami ng tao, kundi pagkagulat sa buhay ng buong lungsod na sumasabog sa kanyang harapan. Ang buong mahabang kalsada ay tila sinindihan ng libu-libong ilaw. Ang musika ay nanggagaling sa lahat ng direksyon. Ang tawa, ang tunog ng mga yapak, ang mga usapan ay naghalo-halo tulad ng isang symphony ng kabataan. Tumayo si Emma sa gitna ng napakaraming tao. Ang kanyang mga mata ay malaki na parang bata na unang nakakita ng paputok. Isang Maynila sa gabi na hindi natutulog, walang takot, hindi madilim, hindi magulo, tanging enerhiya, kagalakan, at isang kakaibang pakiramdam ng seguridad na hindi maintindihan ni Emma kung bakit. Sa New York, pagkatapos ng 9 ng gabi, ang lahat ay nag-uuwian, ngunit dito, halos buong lungsod ang lumabas sa kalsada. Ang mga tindahan ay maliwanag, ang mga maliliit na tindahan ay bukas hanggang hating gabi, ang mga coffee shop ay marami pa ring nagtatrabaho, ang mga bata ay naglalaro, ang mga matatanda ay naglalakad, ang mga dayuhan ay malayang nagpipicture. Huminga ng malalim si Emma, malinaw niyang naramdaman na ang lungsod na ito ay hindi natutulog dahil hindi nito kailangan matulog. Ang ritmo ng buhay dito ay parang isang malaking puso, laging abala sa pagtibok. Sa harapan, isang grupo ng mga kabataang Pilipino ang sumasayaw ayon sa tugtog. Magkakasabay ang kanilang sayaw, may kumpiyansa ang kanilang ekspresyon, bawat galaw ay matalim. Nakanganga si Emma na tinitingnan, hindi makapaniwala na sa gitna ng kalsada ay napakataas ng antas na parang propesyonal na pagtatanghal. Nang matapos ang kanta, pumalakpak ng husto ang mga tao at ang ilan ay naghulog ng pera sa isang maliit na sombrero na nakalagay sa harapan bilang paraan ng paggalang sa talento. Mahinang sabi ni Emma, kung sa New York ito, sigurado akong itinalaga na ang lugar na ito bilang delikado. Ngumiti si Lani, ganyan po kasaya dito. Ang mga kabataan na may talento ay malayang magtanghal, walang nanggugulo, walang gumagawa ng problema. Nagpatuloy ang grupo. Pagdating sa Creative Night Market, mas lalong nagulat si Emma. Bawat maliit na stall ay maingat na inayos. Ang mga batang nagtitinda, mahusay ang kamay, nagniningning ang mga mata habang nagkukuwento tungkol sa kanilang produkto. May stall na nagtitinda ng alahas na gawa sa pilak at bato. May stall na nagtitinda ng simpleng gawang kamay, may stall na nagpapakita ng mga hand-painted na larawan na makulay, maliliit na gamit ngunit naglalaman ng kaluluwa ng modernong Pilipinas. Pinili ni Emma ang isang pares ng hikaw na gawa sa tradisyonal na disenyo ng Pilipinas, ngunit may modernong twist. Maliwanag ang kanyang mukha na tila nakakita ng kayamanan. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakita niya ang isang sulok na nagpapakita ng kaligrapya. Ang artista ay nagsusulat ng mga pangalan para sa mga turista gamit ang malambot na titik Filipino. Ang itim na tinta ay bumabalat sa dilaw na papel, matalas at may kaluluwa na matagal na nakatayo si Emma. Humiling siyang isulat ang kanyang pangalan. Ngumiti ang artista at isinulat ito gamit ang mga linya na tila sumasayaw. Niyakap ni Emma ang papel, napuno ng init ang kanyang puso. Pakiramdam niya ay may dala siyang bahagi ng Pilipinas. Nang dumaan ang grupo sa isang coffee shop sa tabi ng kalye, mas lalong nagulat si Emma nang makita ang maraming kabataan na nag-aaral pa rin, nagtatype sa laptop, nagbabasa ng libro. Bagamat gabi na, walang nagmamadali, walang nagpakita ng takot na maabala, walang nag-aalala na ang kanilang gamit ay maaaring nakawin. Isang bansa kung saan ang mga kabataan ay kayang mag-aral sa gabi sa coffee shop. Isang bansa kung saan ang mga dalagita ay kayang maglakad ng mag-isa sa hating gabi. Isang bansa kung saan ang mga artista ay malayang magtanghal at magmuni-muni. Pakiramdam ni Emma, ang lahat ng alam niya tungkol sa isang ligtas na lungsod ay nabaligtad.
Lumingon siya kay Ginoong Michael at nagtanong na puno ng pagkalito. Sir, bakit kaya nagagawa ito ng Pilipinas? Bakit napakarami ng tao sa lungsod ngunit hindi man lang nakakatakot? Tiningnan ni Ginoong Michael si Emma. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa na tila hinihintay ang tanong na ito. Dahil pinahahalagahan ng lugar na ito ang komunidad, ang bawat isa ay nagmamalasakit at iyon ang lumilikha ng isang lungsod na mas ligtas kaysa sa alam mo. Natahimik si Emma, isang matinding damdamin ang bumalong sa kanya, tila ang kanyang puso ay nabatak dahil sa isang katotohanan na napakalinaw ngunit walang sinuman ang nagpakita sa kanya. At sa gitna ng patuloy na nagdiriwang na mga tao, inilabas niya ang kanyang maliit na notebook, bahagyang nanginginig ang kamay, malakas ang tibok ng puso at isinulat ni Emma ang unang linya. Pilipinisasyon ng New York. Tanong ni Lani, ano ang isinusulat mo? Nag-angat si Emma. Ang kanyang mga mata ay malinaw, ngunit kakaibang malakas. Magsusulat ako ng isang ulat. Ikukuwento ko ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Gusto kong matuto ang New York kung paano maging mas mabuti. Tiningnan ni Ginoong Michael ang maliit na estudyanteng iyon at naiintindihan niya ang sandaling ito ang tunay na simula ng lahat. Isang estudyanteng Amerikana na nakatayo sa gitna ng masiglang gabi ng Ayala Avenue ay nagpasya na gumawa ng isang bagay na maaaring magpagulat sa buong Amerika. Napakabilis ng huling araw sa Pilipinas. Nagising si Emma na may pakiramdam ng pagkamis na mas malinaw pa kaysa sa pananabik ng mga unang araw. Tumayo siya sa tabi ng bintana ng hotel, tinitingnan ang kalsada, abala na ang lungsod. Ang tunog ng mga sasakyan ay humalo sa tunog ng mga tao na nag-uusap, lumilikha ng pamilyar, na hininga na sinisimulan ng mahalin ni Emma. Sa almusal, inihayag ni Ginoong Michael, ngayon ay pupunta tayo sa isang lokal na merkado at bibisitahin ang isang lumang simbahan bago tayo pumunta sa paliparan. Narinig ito ni Emma at naramdaman ang pagkaantig. Alam niya na ito ang huling pagkakataon upang kumuha ng mga larawan na gusto niyang dalhin sa Amerika. Nang lumakad ang grupo patungo sa sikat na merkado, kaagad na nalunod si Emma sa buhay na kapaligiran. Sa labas ng merkado ay may mga makukulay na stall, sa loob ay isang labirint ng mga damit, souvenir, sariwang prutas, merienda at maingat na inayos na mga gawang kamay. Dumaan si Emma sa isang stall na nagtitinda ng mga modernong Filipiniana. Ang tela ay malambot, maliwanag ang mga kulay, pinino ang tahi. Isang kaibigan mula sa grupo ang nagsabi, ang ganda, parang isang obra maestra. Hindi napigilan ni Emma, humingi siya sa nagtitinda na subukan ang isang modernong Filipiniana na kulay emerald green. Nang lumabas siya, namumula ang kanyang mukha sa hiya ngunit nagniningning ang kanyang mga mata. Malambot na bumaba ang tela, pakiramdam niya ay suot niya ang kultura ng isang bansa. Ngumiti ng magiliw ang nagtitinda, sinabi sa boses na may halong Ingles, ang ganda ng suot mo, anak. Kung gusto mo, bibigyan kita ng magandang presyo para gawin mong souvenir. Kaagad na binili ni Emma nang walang pag-aalangan. Dumaan pa sa ilang stall, inanyayahan siyang tikman ang lumpiang Shanghai. Nang dumampi sa kanyang dila ang unang piraso, natawa si Emma sa sobrang sarap. Ang crispy na lasa, ang tamis, ang bango ng pritong sibuyas ay nagpatuloy sa pagkain ng kanyang kaibigang Amerikana nang walang tigil. Pagkatapos ay dumating ang lumpiang sariwa, kakanin at pastillas de leche. Bawat pagkain ay nagbukas ng bagong lasa. Walang pagkain na katulad ng anumang natikman niya sa kanilang bansa. Sa isang souvenir stall, pumili si Emma ng isang maliit na hand-painted na larawan ng lumang simbahan sa Quiapo upang ibigay sa kanyang ina. Naisip niya na hindi maniniwala ang kanyang ina na nakahanap ang kanyang anak ng isang bansa na nagpakilig sa kanyang puso ng ganoon. Pagkaalis sa palengke, dumalaw ang grupo sa isang lumang simbahan. Pagpasok sa gate, kaagad na naramdaman ni Emma ang pagbabago. Ang hangin ay malamig na may bahagyang amoy ng insenso. Ang liwanag ay sumisikat sa lumang bubong na sumasalamin sa sahig na may mga sagradong dilaw na guhit. Pagpasok sa pangunahing bahagi, tiningnan ni Emma ang imahen ng Birheng Maria na may mapagmahal na tingin at ang usok ng insenso ay bahagyang malabo. Ang mga tao ay dahan-dahang naglalakad, pinananatili ang katahimikan bilang isang natural na paggalang. Umupo si Emma sa isang kahoy na bangko,
Inilagay ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tuhod at tahimik na huminga. Huminahon ang kanyang puso sa isang paraan na mahirap ipaliwanag. Tila ang mga nakaraang araw ay naglinis ng mga tensyon na dala niya mula sa Amerika. Lumapit si Lani at umupo sa tabi niya, bumulong. Kapag malungkot kami, madalas kaming pumunta sa simbahan, hindi kailangan humingi ng anuman, kailangan lang umupo para maging payapa ang ihasip. Ngumiti si Emma, bigla niyang naintindihan. Abala ang lungsod na ito, ngunit kapag kailangan ng kapayapaan, makikita pa rin ng mga tao ang kapayapaan sa loob nito. Bago umalis sa simbahan, lumingon muli si Emma. Tiningnan niya ang mga hagdan, ang bubong, ang estatwa. Pagkatapos ay mahina siyang nagsabi na tila isang pangako sa kanyang sarili. Babalik ako sa Pilipinas, sigurado. Nang sumakay sila sa bus papunta sa paliparan, habang naglalakbay, lumingon ang buong grupo at tiningnan ang lungsod sa labas ng bintana. Idinikit ni Emma ang kanyang noo sa bintana. Sinisikap tandaan ang bawat kalsada, bawat puno, bawat karatula, ang bawat larawan ay naging bahagi ng isang alaala na ayaw niyang mawala. Pagdating sa Naya, walang malay na inilabas ni Emma ang kanyang telepono. Binuksan niya ang video na kanyang kinuha sa loob ng ilang araw, mula nang bumaba siya sa paliparan hanggang sa kumain ng tapsilog, sumakay sa metro, naglakad sa parke, dumaan sa Book Street, at pagkatapos ay ang maliwanag na gabi sa BGC High Street. Biglang may nagtulak sa kanya, pinindot niya ang upload button. Hindi naman katagalan ang video, ilang minuto lamang na naglalahad ng mga bagay na nagpatigagal sa kanya. Ngunit hindi alam ni Emma na ilang oras pagkatapos umalis ang eroplano, ang video na iyon ay kakalat sa social media ng Amerika. Pinanood ng mga kaibigan ni Emma at patuloy na nagkomento. Totoo ba talaga ang Pilipinas? Bakit ligtas ang mga kababaihan na maglakad ng mag-isa sa hating gabi? Bakit malinis ang metro na parang sa pelikula? Bakit maayos ang mga kalsada na parang sa Europa? Bakit mura ang mobile data at may wifi sa lahat ng dako? Napakaraming tanong na kailangan pang i-off ni Emma ang notifikasyon dahil sa patuloy na pag-vibrate ng kanyang telepono. Pagkababa niya sa New York, ang mga bilang na iyon ay tataas ng higit pa, simula ng isang walang katulad na debate. Ngunit iyon ay kuwento ng kinabukasan. Sa ngayon, huling tiningnan ni Emma ang Pilipinas sa bintana ng eroplano na puno ng pangungulila ang kanyang puso. Alam niya na binago siya ng bansang ito magpakailanman. Lumabag ang eroplano sa New York habang madilim pa ang kalangitan. Bumaba si Emma na may pakiramdam na ang kanyang kaluluwa ay hinahatak pabalik sa dalawang panig ng mundo. Sa isang panig ay ang pamilyar na lungsod ngunit puno ng pag-aalala at sa kabilang panig ay ang Pilipinas kung saan ilang araw lamang siyang nanatili ngunit nagtanim sa kanya ng napakaraming damdamin na halos magpabulunan. Sa baggage claim area, naghihintay ang mga magulang. Nang makita ang kanilang mga anak na bumalik, niyakap nila sila, nagtanong at masayang nag-usap. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula silang marinig ang mga estudyante na nagkukuwento ng kanilang mga karanasan sa Pilipinas. Habang mas naririnig nila, mas nagbabago ang kanilang mga mukha. Mula sa pagkamangha tungo sa pagkabigla, mula sa pagkabigla tungo sa pagkalito, mula sa pagkalito tungo sa hindi kapanipaniwala. Isang ina ang nagtanong kay Emma, "Seryoso ka ba? Ligtas ang isang babae na maglakad ng mag-isa sa hating gabi doon?" Tumango si Emma. "Opo, nakita ko mismo. Lahat ng kasama ko ay nakakita, normal lang ang paglalakad ng lahat doon." Isang magulang ang sumingit. "Malinis ang metro na halos walang makitang basura, talaga." Sumagot ang batang Lucy. "Opo, malinis na parang ospital at may wifi pa." Ang mga sagot na iyon ay parang mga martilyo na tumatama sa pader ng paghatol na kanilang itinayo sa loob ng maraming taon. Hindi nila inakala na mayroong isang lugar sa mundo na gumagana ng maayos at ligtas ng ganoon at ito pala ay ang Pilipinas. Kinabukasan, sumabog ang Roosevelt Academy na parang nilamon ng bagyo. Ang video na in-upload ni Emma habang nasa Pilipinas ay kumalat. Pinanood ng mga estudyante, pinanood ng mga magulang, pinanood ng mga guro, pinanood din ng Board of Directors. Maraming komento ang lumabas kaagad sa ilalim ng video. Bakit nagagawa ng Pilipinas ang hindi natin magawa?
Bakit ang isang umuunlad na bansa ay mayroong mas magandang metro kaysa sa New York? Bakit mas ligtas ang mga kababaihan sa Pilipinas? Bakit libre ang Wi-Fi sa lahat ng dako at sa New York ay wala? Napakaraming tanong na kinailangan pang i-off ni Emma ang notifikasyon dahil sa patuloy na pag-vibrate ng kanyang telepono. Sa buong pagpupulong ng paaralan, ang hangin ay tensyonado. Lahat ng estudyante ng taong iyon ay inanyayahan upang ibahagi ang kanilang karanasan. Nang lumakad si Emma sa entablado, natahimik ang buong bulwagan na tila may hinihintay. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magkuwento. Ikunwento niya ang malinis at mabilis na Enaiya. Ikunwento niya ang tapsilogan na bukas mula ng madaling araw. Ikunwento niya ang metro na walang basura, walang ingay, walang siksikan. Ikunwento niya ang parke sa tabi ng ilog kung saan ang isang matandang lalaki ay nagturo sa mga estudyanteng Amerikano na mag-ehersisyo gamit ang galaw. Ikunuwento niya ang mapayapang Book Street sa gitna ng lungsod. Ikunuwento niya ang Ayala Avenue na maliwanag buong gabi, ngunit ligtas pa rin. Ang bawat larawan ay parang isang malakas na suntok sa isipan ng mga nakikinig. Akala nila ay mahirap pa rin at atrasado ang Pilipinas. Ngunit ang mga inilarawan ni Emma ay ganap na kabaligtaran at higit pa sa kayang ibigay ng isang malaking lungsod tulad ng New York. Hindi malakas ang boses ni Emma, ngunit may bigat. Kung gusto ng New York na maging isang mas mahusay na lungsod, dapat tayong matuto mula sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay kusang loob, malinis ang lungsod, sibilisado ang metro, iginagalang ng bawat isa ang isa't isa at iyan ang dahilan kung bakit ligtas ang lugar na iyon. Isang guro ang nagtaas ng kamay at nagtanong kay Emma, "Gusto mo bang sabihin na dapat tayong matuto mula sa Pilipinas?" Tiningnan ni Emma ng diretso at sinabi ng matatag, "Opo, tama po. Tinatawag ko itong Pilipinisasyon ng Roosevelt Academy." Ang apat na salitang iyon ay parang kidlat na bumagsak sa bulwagan. Hindi dahil sa ininsulto nito ang Amerika, kundi dahil ito ay nanggaling sa isang estudyante na lumaki sa isang mataas na antas ng lipunan kung saan palaging pinaniniwalaan na ang Amerika ang pamantayan. Nagsimulang mag-ingay ang buong paaralan. May mga tumututol at marami rin ang sumasang-ayon. Ngunit walang sinuman ang nagtanggi sa isang bagay na hawakan ni Emma ang mismong problema na matagal na nilang iniiwasan. Sa pagtatapos ng sesyon, lumakad si Ginoong Michael. Hindi niya pinagtanggol si Emma at hindi rin siya tumutol. Isang pangungusap lang ang sinabi niya na nagpatahimik sa buong bulwagan. Pagkatapos dumaan sa 40 bansa, hindi ko pa nakita ang aking mga estudyante na nabago ng husto tulad ng pagpunta nila sa Pilipinas. Ang mga bagay na nakita ninyo doon ay hindi advertisement, iyon ay totoo. At sinusuportahan ko ang pag-aaral mula sa anumang bansa na mas mahusay kaysa sa atin sa ilang aspeto. Natahimik ang bulwagan. Hindi lang ito isang pahayag, ito ang unang spark. Pagkatapos ng pulong, buong gabi si Emma. Binalikan niya ang mga larawan ng Pilipinas sa kanyang isip at pagkatapos ay binuksan ang laptop upang isulat ang formal na panukala na pinamagatang Pilipinisasyon ng Roosevelt Academy. Mayroon itong mga tiyak na layunin, mas malinis na espasyo, pagdaragdag ng open reading area, mga bagong alituntunin sa pagpila, mga plano para sa kaligtasan ng mga estudyanteng babae, at isang plano para sa pakikipagtulungan sa isang paaralan sa Pilipinas. Nang isinusulat niya ang huling mga linya, huminto si Emma sandali. Alam niyang simula pa lamang ito. At ang susunod na paglalakbay ay magdadala sa kanya sa isang lugar na hindi niya inakala na makakatayo siya kasama ang mga makapangyarihang tao. Pagkalipas ng ilang buwan, matapos ang sikat na debate sa Roosevelt Academy, isang di inaasahang imbitasyon ang ipinadala. Ang mga tagapag-organisa ng forum sa edukasyon at pagpapaunlad ng lungsod sa kabisera ng Russia ay nagnanais na dumalo sina Emma at Ginoong Michael upang magbahagi tungkol sa nagbibigay inspirasyong modelo ng lungsod na iminungkahi ng estudyanteng Amerikana na pag-aralan. Nang basahin ni Emma ang imbitasyon, nakatayo siya ng matagal, tuliro. Hindi niya inakala na ang damdamin mula sa kanyang paglalakbay sa Pilipinas ay magdadala sa kanya sa isang entablado na may internasyonal na antas.
Inilagay ni Ginoong Michael ang kanyang kamay sa balikat ni Emma, ngumiti. Kung ang kuwento mo ay makakatulong sa mundo na makita ang Pilipinas sa tamang paraan, sasamahan kita hanggang dulo. Ang mas nakakagulat pa ay nagpadala din ang panig ng Pilipinas ng 2 batang kinatawan upang dumalo. Ang isa ay si Lani, ang kaibigan na kasama niya sa pagliliwaliw sa gabi ng BGC High Street. Ang isa ay si Miguel, isang batang estudyante na nakatira sa Maynila na tinaguriang tagapagsalaysay ng Pilipinas para sa mga dayuhan. Nang makita ni Emma si Lani sa Moscow, matagal silang nagyakapan na parang nagkita muli ang mga kamag-anak. Nakipagkamay si Miguel kay Emma ng napakagalang, ang kanyang boses ay malalim at malinaw. Narito kami upang ikuwento sa mundo ang isang Pilipinas na totoo tulad ng inyong naramdaman. Sa araw ng kumperensya, puno ang malaking silid ng Moscow Convention Center, naroroon ang mahalagang personalidad sa larangan ng edukasyon, teknolohiya at urban planning mula sa Russia at maraming bansa sa Europa. Interesado sila sa tinatawag na Philippine Phenomenon sa mata ng isang estudyanteng Amerikana. Nang umakyat si Emma sa entablado, ang ilaw ay tumama sa kanya na bahagyang ikinagulat niya. Ngunit nang maalala niya ang maliwanag na gabi sa BGC High Street, ang parke sa tabi ng ilog, ang abalang tapsilogan, kaagad na huminahon ang kanyang puso. Nagsimula siya, hindi malakas ang boses ni Emma, ngunit malinaw ang bawat pangungusap na tila humahawak sa mga nakikinig. Ikunuwento niya ang unang gabi sa Maynila nang maliwanag ang lungsod na parang araw kahit hating gabi na. Ikunuwento niya ang di kapanipaniwalang kaligtasan nang makita niya ang mga dalagitang naglalakad ng mag-isa sa kalye sa gabi. Ikunuwento niya ang libreng wifi na nasa lahat ng dako, mabilis, malakas, matatag, walang limitasyon. Ikunuwento niya ang murang mobile data na itinuturing ng mga Pilipino na normal lamang. Ikunuwento niya ang malinis na metro, walang basura, walang graffiti, walang siksikan. Ikunuwento niya ang Book Street, ang ugali sa pagbabasa, ang kultura ng kaalaman bilang pundasyon ng pagunlad. Walang sinuman sa bulwagan ang gumalaw. Nakikinig sila na tila nanonood ng isang pelikula na hindi pinapayagang laktawan ang anumang frame. Isang rusong urban planner ang nagtaas ng kamay at nagtanong sa boses na may halong pag-aalinlangan at paggalang. Totoo ba ang sinasabi ng dalagitang iyon na sa Pilipinas? Ang mga kababaihan ay kayang maglakad sa hating gabi ng walang takot? Mahina ngunit tiyak na sumagot si Emma. Opo. Nakita mismo ng aking mga mata at nakita din ng buong grupo ko. Hindi iyon isang pambihira, iyon ay isang ugali ng lungsod. Isang alon ng usapan ang kumalat sa silid. Nagkatinginan ang mga matatandang eksperto, nalilito. Hindi nila inakala na ang isang maliit na bansa sa Timog Silangang Asya ay kayang gawin ang hindi pa nagagawa ng maraming maunlad na bansa. Ngayon ay turno naman ni Lani na umakyat sa entablado, ang maliit na dalagang Pilipina na payat ang katawan, matatalas ang mata. Hindi nagsalita si Lani na parang isang tagapagsalita, kundi parang isang taong nagbubukas ng kanyang puso tungkol sa kanyang bayan. Ikunwento ni Lani ang kultura ng pagtutulungan sa Pilipinas. Tungkol sa pagbibigayan ng daan ng mga matatanda sa mga bata, ng mga bata sa mga matatanda, tungkol sa kung paano malinis ang metro hindi dahil sa regulasyon kundi dahil sa kusang loob ng mga tao. Tungkol sa kung paano may wifi sa lahat ng dako dahil ang internet sa buong bansa ay isang pangunahing pangangailangan, hindi isang serbisyong marangya. Tinapos ni Lani ang kanyang pahayag sa isang pangungusap na nagpatahimik sa bulwagan. Sa Pilipinas, hindi lang namin pinag-uusapan ang sibilisasyon, isinasabuhay namin ang sibilisasyon araw-araw. Nang umakyat si Miguel sa entablado, ikinuwento niya ang paglalakbay upang gawing 23 oras na mga lungsod ang Maynila at Cebu, kung saan ang mga tao ay maaaring magtrabaho, mag-aral, at maglibang anumang oras ng ligtas pa rin. Sinuri ni Miguel ang argumento ng matalas na nagpatango sa maraming eksperto ng Russia. Isang matandang propesor ang lumapit sa mikropono at malakas na nagsalita. Marami na akong napuntahang lugar, ngunit hindi pa ako nakakita ng mga estudyanteng Amerikano na nagpupuri sa isang bansang Asyano ng ganito. Ang inyong Pilipinas ay nagpagulat sa amin. Matagal na pumalakpak ang buong bulwagan. Ang mga mata ay nakatuon sa 4 Emma, Ginoong Michael,
Lani at Miguel na puno ng paggalang. At sa sandaling iyon, biglang naintindihan ni Emma ang pinakamahalagang bagay. Hindi lang siya binago ng Pilipinas, binabago din ng Pilipinas ang paraan ng pagtingin ng mundo sa pag-unlad ng isang bansa. Nang matapos ang talumpati, maraming delegado ang lumapit upang makipagkamay, humingi ng mga materyales at humiling na magkita muli. Sinabi nila na gusto nilang pumunta sa Pilipinas, gusto nilang magsaliksik, gusto nilang matuto ng modelo ng komunidad, modelo ng sibilisasyon ng mga Pilipino. Tiningnan ni Emma sina Lani at Miguel na puno ng pagmamalaki ang kanyang puso na hindi pa niya nararanasan. Ngumiti si Ginoong Michael at mahinang sinabi, "Ginawa ng Pilipinas na mapansin ng buong Moscow." Sumagot si Lani, "Dahil iyan ang aming bansa, kung saan ang normal na bagay ay maaaring maging pambihira." Tiningnan ni Emma ang labas ng bintana ng bulwagan. Bumabagsak ang niyebe sa kalangitan, ngunit sa kanyang puso, ang Pilipinas ay maliwanag pa rin tulad ng gabi sa BGC High Street noon. Nang matapos ang Moscow Forum, tumayo si Emma sa tabi ng bintana at tiningnan ang niyebe na bumabagsak sa mga kakaibang bubong. Ngunit sa kanyang puso ay hindi ang lamig ng Russia kundi ang init mula sa Pilipinas, isang lugar na sa loob lamang ng ilang araw ay nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Sa buong seminar, maraming tanong ang ibinato ng mga eksperto ng Russia at Europa. Lahat ay gustong malaman kung bakit nagawa ng Pilipinas ang hindi pa nagagawa ng maraming maunlad na bansa. Bakit malinis ang metro na walang ni isang piraso ng basura? Bakit ligtas ang mga kababaihan na maglakad sa hating gabi? Bakit may wifi sa bawat sulok ng kalye? At bakit napapanatili ng mga Pilipino ang sibilisadong pamumuhay ng hindi pinipilit? Sinagot ni Emma ang lahat ng kanyang naramdaman. Ikunuwento niya ang mga umagang mabango ang tapsilog, ang mga maliwanag na gabi sa BGC High Street, ang mga magiliw na tao, ang lungsod na gumagana bilang isang malusog na katawan. Nagsalita siya na may paniniwala na hindi ito mahika kundi kultura ng Pilipinas. Ibinahagi din ni Lani at Miguel ang kanilang mga kwento sa simpleng boses ngunit puno ng pagmamalaki. Pinatahimik nila ang buong bulwagan nang sabihin nilang sa Pilipinas, ang sibilisasyon ay hindi isang slogan kundi isang paraan ng pamumuhay. Nang patayin ang ilaw sa bulwagan, mahinang sinabi ni Ginoong Michael kay Emma, "Ginawa ng Pilipinas na muling suriin ng buong Moscow ang kanilang sarili." Ngumiti si Emma. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay at alam niyang, sa anumang paraan, ang Pilipinas ay naging bahagi ng kanyang puso. Mahina siyang nagsabi na tila isang pangako,